Ang panawagan natin, ang ating sinusuportahan natin, panawagan natin sa Korte Suprema na harangin nila ang pagpapaupo kay Boying Rimulya bilang ombudsman, sapagkat sa daming kasong isinampa sa kanya ay binigyan siya ng clearance pa rin. No, sa dami-dami niyang demanda, nakasaad sa ating batas na kailangan may clearance muna, walang kaso, malinis. Pero itong si Boying Rimulya ay #1 na traidor ng bansang Pilipinas. Hindi tayo papayag na patuloy silang maghahari dito sa ating bansa, sapagkat tayo'y naniniwala na dapat ay hindi magkakunay ang ekutibo at ang legislative. Dapat magkahiwalay sila para mayroong balancing mangyayari. Pero kung ito, si ombudsman ay uupo ni Marcos sa kabila ng maraming humaharang sa kanya, isa lamang po ang ibig sabihin na to. Wala nang batas na nangyayari sa Pilipinas. Ang lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa, lahat ay kagustuhan lamang ni Marcos. Wala pong mangyayari sa ating bansa kung tayo ay maging tahimik lamang. Kaya mga kababayan, panahon na para marinig ang inyong boses. Anong isigaw? Tutulan! 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 Yun mga kababayan, tinutulan natin ang pag-upo ni Boying Rimulya sa ombudsman. So ngayon pakinggan natin ang masasabi ng ating kapatid na si Samon. Magandang umaga po. Ako po ay nananawagan sa Supreme Court. Kagalang-galang po ang institusyon ng Supreme Court. And I'm hoping that you will do the right thing. Mag-upo po tayo at mag-shortlist po tayo ng mga tao na malinis, na may mabuting hangarin sa gobyerno. Hindi yung mga tao na kokontrolin lang ng Presidente Bongbong Marcos upang i-cover up or upang pagtakpan ng kanilang mga kababuyan na ginagawa sa pondo ng bayan. So naniniwala ako sa integridad ng ating kataas-taasang hukuman na gagawin nila kung ano ang nararapat. Huwag isali si Rimulya sa shortlist for ombudsman appointment. Tutulan! 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 At mga kababayan, tandaan po natin, walang ibang sisisihin sa kaguluhan sa ating bansa kung hindi si Marcos at magkapatid na Rimulya, kasama si Martin Romualdez at kasama si Saldico. Sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil sila ay mga sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng taong bayan. Hindi na sila naging kontento sa yaman na meron sila. Subalit ang gusto pa nila ay saidin, ubusin ang kaba ng bayan. Tama! Kaya habang may mga taong lumalaban para sa ating bayan, tayo'y hindi titigil at hindi tayo papayag na patuloy silang mamamayagpag ang kanilang kademonyuhan dito sa Pilipinas. Sapagkat naniniwala tayo na ang boses ng bayan ay ang boses ng ordinaryong Pilipino. Huwag tayong papayag na ganon-ganon na lamang na iupo si Boying Rimulya sa ombudsman, sapagkat ang ombudsman ay dapat malinis ang namumuno. Walang bahid korupsyon, walang bahid kriminal, at wala sanang kaso. Pero ito si Boying Rimulya ay ang dami-dami pong kaso. So yun, atin na pag-salita. Nananawagan po ako, kami, sa iba pang kapwa Pilipino. Alam natin kung sino ang tunay na nahihirapan at sino yung mga nawalan ng pusong Pilipino. Asaan ang konsensya ninyo? Pinagwatak-watak ninyo ang mga Pilipino. Maawa kayo sa kapwa nyo Pilipino. Ilagay ang
hindi yung may maruruming intensyon para sa kapakanan ng bawat tao. Maawa kayo, makonsensya kayo sa pinaghihirapan ng ibang kapwa nyo, Pilipino! Tama! Okay, hindi lamang po yan, subalit ang dami-dami pong problema ng ating bansa. Pero ito ang gustong manggawin ng ating Pangulo, iupo bilang ombudsman upang pagtakpan ang lahat na kababuyan na ginagawa ng administrasyong ito sa ating bansa. Hindi tayo papayag na patuloy nilang bababuyin at gagaguhin ang taong bayan. Hindi tayo papayag na patuloy nilang niloloko ang taong bayan sa pag-iimbestiga sa mga ninanakaw ng mga politiko. At higit sa lahat, sana'y ngayon na ang panahon upang ipatunayan natin na ang hustisya ay hindi lamang para sa mayaman. Tama! Bakit? Porket ba mahirap si Kuya Park ay madaling na ituntun ng CIDG ang kanyang bahay? Bakit? Yung mga politiko nating nagnanakaw ng bilyon-bilyon, nahanap pa nila? Diba hindi? Patuloy na mamayagpag ang mga magnanakaw na politiko. Pero ang mga ordinaryong Pilipino na tulad natin na nagsasalita laban sa mga politikong ito ay patuloy tayong ginigipit. Hindi tayo papayag sapagkat ang nakasaad sa 1987 Constitution ay walang sino man ang pwedeng pumigil ng karapatan natin na magpahayag laban sa gobyernong ito. Tama! Karapatan natin na ilabas ang saloobin natin sa mga putang inang magnanakaw na politikong ito. Tama! Hindi tayo papayag na mapawalang sala na lamang. Hindi tayo papayag na sa resignation lamang matatapos. Ang kailangan natin ay managot sila sa taong bayan. Sapagkat sa taong bayan sila nagnakaw. Pera ng taong bayan, dugot pawis na pinaghihirapan. Dapat sa taong bayan sila managot. Kaya mga kababayan, sa mga nanonood dyan, lumabas na kayo sa social media, magpunta na kayo dito, magkaisa tayo. Tayo ang aayos ng problema ng ating bansa. Hindi yang si Ombudsman na iupo nilang seremolya. Sapagkat pang nangyari yan, mas lalo lamang magkakagulo ang ating bansa. Tama! Kaya ngayon pa lamang, sabi ni Senator Amy, ngayon araw daw nakatakdang iupo ang pinakagagong magiging ombudsman na si Boying Rimulya ay ating tinututulan bilang mga ordinaryong Pilipino. Sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang makapangyarihan pag nagsama-sama. Tama! Nasa atin ang tunay na kapangyarihan sapagkat tayo ang nagluklok sa mga putang inang politikong yan. Tayo din ang babawi ng mandato natin sa kanila. Tama! Pinahiram nating mandato sa kanila ay kanilang ginamit upang lustayin ang pera, ang kaban ng bayan. Hindi tayo papayag. Kaya ngayon tayo naririto, kukunti man kami. Pero ang pinaglalaban namin ay makatarungan para sa bayan at hindi lamang para sa atin. Tandaan po natin, ang tungkulin ng kapulisan ay bantayan tayo. Yan ay nasa sinumpaang salaysay nila. Tama yan, yung pinaglalaban nila. Pero tama rin ang ating ipinaglalaban na ipagtanggol ang ating inang bayan sa mga walang hiyang politiko na uupo sa gobyerno. Tama! Lahat tayo ay walang maling ginagawa sapagkat ang ating pinaglalaban ay ang solusyon, ang kailangan natin solusyon sa ating bansa sa nangyayari ngayon na kaguluhan sa ating bansa. Kaliwat kanang nagrarally ang mga kusino-sino. Kaliwat kanang lubog sa baha ang bansa. Sa daming krimen na nangyayari sa ating bansa. Subalit wala tayong nakikitang aksyon ng administrasyong ito sa kasalukuyan. Naging bulag-bulagan na lamang siya sa pangyayari.
sapagkat dinadaan na lamang niya sa pangiwi-ngiwi ang lahat ng problema ng bansang ito. Sabi nga natin, kung itong pinaglalaban natin ay siyang kanilang kikitlin, tayo man ay may isang karangalan. Karangalan sa atin na ipagtanggol ang inang bayan, at kung tayo man ay papatayin ng mga putang inang politikong yan, isang karangalan natin na mapatay tayo ng politiko sa paglalaban natin sa inang bayan. Pero pag ang mga politikong yan ay namatay, sila ay walang dangal na iharap sa langit, sapagkat buhay pa lamang sila ay sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Kaya hindi tayo pwedeng maging bulag-bulagan at manahimik na lamang sa nangyayari sa ating bansa. Tayong mga Pilipino ang mag-aayos nito, hindi ang mga dayuhan. Sapagkat tandaan po natin, ang mga dayuhan, ang mga Amerikano, mas lalo yung CIA na yan ay ang gusto nila, magkawatak-watak ang Pilipino kasi ayaw nila pag nagkasundo ang Pilipino, makokontrol natin ang CIA sa bansa natin. Yan ang pinakamalaking problema. At ang pinakakalaban natin dito ay hindi mga Amerikano, kundi kapwa nating Pilipino na walang puso at malasakit para sa ordinaryong Pilipino. Tandaan nyo po, nung sila'y nangangampanya, ang pangako nila, sila ang ating mga representative. Pero noong nanalo na sila, nadinig ba ninyo ang kanilang boses? Hiningi ba nila ang ating opinyon sa bawat aksyon na gagawin nila? Wala, sapagkat ang nais nila ay magnakaw mula sa kaban ng bayan. Yan ang nais ng mga politiko sa kasalukuyan. Walang politiko ngayon na walang ghost project. Halos lahat ng mga politiko may insertion. Mga senado, kongresista, mga hayop sila. Kaya dapat hindi sila maupo dyan sa pwestong yan. Tandaan po natin, kung mananahimik lamang tayo, walang mangyayari sa bansang ito. Walang mangyayari at patuloy tayong ganito. Hindi po tama na sabihin ng Pangulo na kailangan tanggapin natin kasi ganito na talaga ang panahon. Kaya nga tayo nagluklok ng Pangulo upang ayusin at tungkulin niya na gampanan, ayusin ang Pilipinas, huwag gawing watak-watak ang Pilipinas. Tandaan po natin ngayon, kahit ngayong kasalukuyan, yung Senado mismo nagkakagulo. Yung Congress, ang House of Representatives natin nagkakagulo. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Kaya dapat buksain ang punot dulo ng kaguluhan ito. Siya lamang ay kung tayo'y magsama-sama at magkaisa, labanan natin ang mga politikong ito sa pamamagitan ng boses ng ordinaryong Pilipinong nagkakaisa. Kaya dapat tayo'y magsama-sama. Huwag na tayong maging tahimik lamang. Hindi tayo papayag na maging bulag-bulagan lamang. Basta, ang panawagan namin sa kapwa Pilipino, ating tutulan, nakapwesto sa isang maayos at kapita-pitagang lugar ang isang taong maraming kaso. Kaya nananawagan kami, ilabas ang inyong mga damdamin, ang inyong saloobin para sa bansang Pilipinas, sa kapwa ninyo Pilipino. Huwag kayong matakot, walang masama sa ating ginagawa pagpapahayag ng mga damdamin. Ito ay ating karapatan, karapatan ng bawat isang mamamayang nakatira sa ating bansang Pilipinas. Mahal natin ang ating bansa, huwag kayong matakot magpahayag ng inyong saloobin. Ating tutulan ang mga taong ilalagay sa pwestong ganyan katulad ng ombudsman. Kung ang mga taong ilalagay ay may mga sari-sariling baho, sira, paano pa tayo niyan? Sino pa ang magtatanggol sa atin yan kung hindi rin kayo gagalaw, kung hindi kayo magpapahayag ng inyong mga damdamin? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang pagiging Pilipino natin? Kung ganyang nananahimik tayo, maawa tayo sa ating kanya-kanyang pamilya. Maawa po tayo. Kasama ka sa laban namin ito, kuya.
Hindi ang laban namin ito ay hindi lamang laban namin. Laban ito ng mga ordinaryong Pilipino na nakakaramdam ng hirap at gutom. Laban namin na ito ay laban ng mga kapulisan na iba dyan ay hindi nagbibigay ang tamang benepisyo para sa kanila. Yung ibang mga kapulisan dyan ay talaga namang galit na rin sa administrasyon, hindi lamang makapagsalita sapagkat sa tawag ng kanilang tungkulin. Kaya naintindihan po natin, kaya hayaan niyo po kaming pahayag ng aming saloobin, ng aming mga galit sa mga politikong magnanakaw. Alam niyo, yung maraming nagsasabi na itong laban natin ay walang kwenta. Pero ito sasabihin ko, itong laban na ito ay laban ito ng mga ordinaryong Pilipino na naghihirap. Hindi po ito laban na kung sino. Lahat po ay kasama natin dito sapagkat lahat tayo, wala ni isa sa atin ditong hindi ninanakawan ng mga politiko. Lahat tayo ay ninanakawan ng mga hayop na politikong ito sapagkat hindi sila karapat-dapat na tawaging Your Honor dahil sa kanilang ginagawang pambababoy sa kaban ng bayan. Hindi sapat ang salitang mura sa mga hayop na politikong ito. Eh, dapat managot sila sa harap ng taong bayan. Dapat managot sila sa ating batas. Hindi pwede sila ang magiging batas. Hindi porket mayaman sila, nagkasala, ay tatakas na lamang ng bansa upang makatakas sa kanilang mga pagkakasala. Gamitin po ninyo ang pera ng taong bayan, may pauwi lamang ang mga magnanakaw na politiko na nagtatago ngayon sa ibang bansa. Kung ang ibang politiko dyan ay ginagamit ang kanilang intel pan upang kami sundan, putang ina ninyo. Gamitin nyo yan para ipadampot ang mga putang inang politiko sa ibang bansa. Tandaan po natin, maubos man ang boses natin, ay yan ay isang malaking karangalan na isang ordinaryong Pilipino ay kayang manindigan para sa inang bayan. Tandaan po, kung kayo mismo hindi kayang ipaglaban ng ating bansa, sino ang lalaban para sa ating bansa? Tayong Pilipino, magkaisa na tayo, sugpuin natin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Kaya ngayon, hindi tayo papayag na iupo bilang ombudsman ang napakahudas na si Remulla na tuta ni BBM ngayon. Kaya panawagan natin sa Korte Suprema bilang isang napakagalang-galang at the highest court of the land. Kayo mismo ay gumawa ng paraan upang harangin ang pag-upo ni Boying Remulla sa ombudsman. Sapagkat pag nangyari ito, ay simula na naman ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Tandaan po natin, hindi pwedeng maging tahimik lamang tayo sa nangyayari sa ating lipunan. So ayoko magsisigaw dahil sa totoo lang, for me, ang argument naman kasi hindi nga sa lakas ng boses ko. Hihinakan ko ang boses ko, wala na rin ang boses ko. And please, bear with me if I cannot speak really in Tagalog. I'm trying to fight for the country, but shame on me because I really don't know how to speak straight Tagalog. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga audiences, ng mga vloggers, ng mga famous vloggers dito. Bakit napakahalaga na tutulan natin, kalapagin natin ang pag-appoint kay Boying Remulla bilang ombudsman. Isa lang kasi ang nakikita ko. And it comes with a third recognition. Ang pamahalaan ay walang ginawa. Walang ni isang hakbang na ginawa para sa interes ng bayan. It's always about their personal interest. To cover up for their crimes, to cover up for their blunders, to cover up for everything na mali na ginagawa nila sa bayan
pagnanakaw, paglalabastangan sa mamamayan, pagpapahirap sa mga Pilipino. Now, it's very important to speak up. Kasi kung lahat ay nababayaran at lahat ay tatahimik, anong mangyayari sa bayan? Ang pag-appoint kay Boyong Rimulya, it has nothing to do with public interest. It has nothing to do with public service. Ang gagawin lang nila dyan ay bubuhayin ang impeachment ni Sara Duterte. Again, I just want to clarify, I've been a supporter of Duterte family not because I am a fanatic person, but because of a good track record. Give credit where the credit is due. Yun lang yun. It's nothing to do with fanaticism. Now, iuupo nila si Boyong Rimulya para mag-proceed by hook or by crook ang impeachment kay Sara. Para wala na silang balakid para gawin kung anong gusto nilang gawin sa bansa. Threat para sa kanila ang isang Vice Presidente Sara Duterte dahil ang intensyon at interes ni Sara Duterte ay wala sa pansarili kundi para sa bayan. At yon ang dapat rason na dapat magkaisa tayo. Pumanig tayo, pakialam tayo at alamin natin ang tunay na sitwasyon ng bansa at kilalanin natin ang kung sino ang mga leader na may tunay na malasakit sa bansa. Hindi yung mga ginagago lang tayo. Yung lahat ng investigasyon, lahat ng hakbang na ginagawa ng gobyerno, has nothing to do with public interest. Kanina nandun kami sa CIDG dahil si Park, as you all know him, Kuya Park, isa din siya sa mga lumalaban, bumuboses for anti-corruption. Pero ang ginawa nila, hinanap nila ang bahay ni Park sa Mindanao. Pinadalahan ng sabpina. Ang batas ay nagawa upang hulihin ang mga kriminal. Hindi para iligtas ang mga hudas at hindi para i-persecute ang mga taong bumuboses sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. Hindi ako magmamakaawa na bumaba silang lahat dyan. Because I truly believe that it's just a matter of time. Senate is in chaos, nagtuturuan sila kung sino-sino ang sinasakripisyo nila. It started with Chis Escudero, now with Riza Ontiveros. They're fighting. They are allies but they're fighting against each other. Bakit? Napakahina na ng Senado. Napakahina at napakagulo na ng Kongreso. Dahil mahina ang leader natin sa ehekutibo. It's just a matter of time before this fucking government crumble and there will be nothing for the Filipinos. Kaya it's time for you. We're calling for the big day but I cannot pronounce the date kasi maraming sumasabotahe sa amin sa totoo lang. Supposedly it was October 5. Maraming pumapasok sa grupo namin. Maraming gustong sumuporta sa grupo namin. But at the end of the day, sinasabotahe lang nila namin to make sure that we can be neutralized. Ito lang masasabi ko sa mga Pilipino na tataksil sa tunay na adikain na para sa mamamayan. It's not about the colors. What we're fighting for here is not about the colors. Yes, I support Sara Duterte, but I supported Sara Duterte. I'm supporting Sara Duterte for a good reason, for a good track record, for a pattern of good performance and nothing else. Now, panawagan ko sa mga sumasabotahe namin, they're supposedly having gonna do like 3 days at 12. Pero ewan ko, matutuloy ba o hindi dahil maraming sumasabotahe sa amin. We were so disappointed yesterday nung malaman namin kasi we're in a closed meeting. Walang dapat magkaroon sa kami isang big day pero unfortunately merong nakalusot sa grupo namin. So we're gonna regroup again at sisiguraduhin namin na kahit anong pananabutahe ang gawin nyo, hindi kami titigil. Titigil lang kami kapag patayin nyo kaming lahat. So yun, pumanig sa atin ang panahon. Lumaylo ang init. So yun mga kababayan, nandito kami ngayon sa kasalukuyan sa harap ng Korte Suprema, Supreme Court. Yung iba dyan maaari na pumunta dito at mag-isa sa ating panawagan na ating tinututulan ang pagpapaupo kay Boyong Rimulya bilang isang ombudsman sapagkat hindi siya qualified na maging ombudsman dahil siyang punot dulo ng kaguluhan kasama ang kanyang mga among si Marcos, si
Saldico at saka si Martin Romualdez, sa kanila nagsisimula ang pagwatak-watak ng mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, medyo tumaas ang araw na naman. So medyo lipat tayo doon. No? So lipat tayo dito. Lipat kami dito, medyo mainit dito. Ang ating panawagan palagi ay gusto pa rin natin sumunod sa batas. We are law-abiding citizens. No? So sundin natin kung ano ang kahilingan ng ating mga kapulisan, sundin natin. Sapagkat tama ang kanilang ipinaglalaban na kanilang tungkulin. Pero tama rin ang ating ginagawa na ipagtanggol ang inang bayan sa mga magnanakaw at mawalang iyang politiko sa ating bayan. Tandaan po ninyo, ang labang ito ay kasama natin sila sa labang ito, hindi lamang tayo. Hindi lang lamang sila o hindi lamang lahat tayong ordinaryong Pilipino ay dapat magkaisa upang sugpuin natin ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Gamitin nila ang pera ng taong bayan para mapanagot ang lahat ng mga magnanakaw na politiko sa mga Pilipino. Wag na po kayo manahimik, nauubos na po yung boses ko. No? Mula nung 15 until now, nasa kalsada pa rin tayo nakikibaka. Tandaan po ninyo mga kababayan, hindi kami mananahimik hanggat hindi natin nakakamit ang tamang hustisya sa nangyayari sa ating bansa ngayon. No? So wag natin harangan yung daan ng mga kapatid at mga dumadaan. Ayun po, sino po ang gustong magsalita at magpahayag ng kanyang saloobin dito sa harapan?